Pinipilit ng China na meron daw talagang bagong kasunduan sila sa gobyerno ng Pilipinas para sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. At bilang patunay, sinabi ng Chinese official sa Bloomberg News Service na meron pa silang audio recording nito. Ang laman daw ng audio recording, isang tawag ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa mga opisyal ng China noong January 3, 2024. Ayon daw sa transcript na binigay ng China sa Bloomberg News, ito raw ang napagkasunduan. Magbibigay daw ng 2 days notice sa China ang Pilipinas bagong anumang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Food, water, and humanitarian supplies lamang daw ang laman ng mga resupply missions. At higit sa lahat, ayon sa China, meron daw approval ito ni National Security Advisor Eduardo Año, Defense Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief of Staff Romeo Bronner. Nakakagulat nga kung meron ngang gantong napag-usapan sa telepono. Pero may sabit din ang ginigiit ng China. Unang-una, maaring nilabag nito ang anti-wiretapping law ng Pilipinas. Ang anti-wiretapping law o RA 4200 pinasap noon pa pong June 1965. Ang akala po ng karamihan, ang pinagbabawal lamang nito ay ang pakikinig sa mga usapan ng ibang tao. Hindi po. Ito ang totoong definisyon ng wiretapping ayon sa batas. Ang pag-intercept o pag-record ng anumang usapan na walang malinaw na pahintulot ng lahat ng kasama sa usapan. Sa madaling salita, kung i-record mo ang usapan nating dalawa nang walang pahintulot mula sa akin, yan po ay wiretapping na. Ito pa, pinaparusahan din ng batas ang possession o paghawak ng anumang wiretap recordings at pati na rin ang distribution nito. Ito po ang tatlong elemento ng wiretapping: intent o pagsasadya, consent o pahintulot, at ang mismong pag-record. Ang paglabag ng batas, pinaparusahan po ng 6 months to 6 years imprisonment. Yun lang, kung may wiretapping nga na nangyari, malamang may diplomatic immunity ang gumawa nito kaya't hindi rin mapaparusahan sa ating mga batas. Ang pinakaparusa lamang sa mga may immunity ay expulsion ng host country o pagpapatalsik. Problemado rin ang isa pang bagay, may problema pa po sa isa pang bagay, ang pag-uusap ng China kay Vice Admiral Alberto Carlos ng Western Command. Sa sistema po kasi natin, ang mga sundalo, kahit pa sila'y general or admiral, ay hindi po pinapayagang makipag-negotiate, lalong-lalo na sa ibang bansa. Ang AFP ay maaring magpatupad lamang ng patakaran at ng batas at hindi gumagawa ng sarili nilang diskarte. Yan po ay jurisdiksyon ng Presidente, ng kanyang kinatawan o ng Department of Foreign Affairs. Kung sakaling totoo itong pahayag ng China, labag na po ito sa protocols ng AFP at ng Department of National Defense. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.